Mag-ingat sa mga bagay na iniipon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 13, verses 24 to 30, and I read it for you. He put before them another parable. The kingdom of heaven may be compared to someone who sowed good seed in his field. But while everybody was asleep, an enemy came and sowed weeds among the wheat, and then went away. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared as well. And the slaves of the householder came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? Where then did these weeds come from? He answered, An enemy has done this. The slave said to him, Then do you want us to go and gather them? But he replied, No, for in gathering the weeds you will uproot the wheat along with him. Let both of them grow together until the harvest, and at harvest time I will tell the reapers, Collect the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. Ano ang mga bagay na iyong iniipon sa buhay? May mga tao na mahilig sa koleksyon, mga laruan, mga gamit sa bahay, mga sapatos, mga damit, mga sasakyan, o maaring pag-ipon din ng pera o kayamanan. Ngunit ano ba ang mga bagay na iniipon mo sa iyong puso? Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, nakapagtataka kung bakit ang may-ari ng lupain na nagpunla ng mga magagandang binhi ay nagkaroon ng mga pangit at masamang tubo dahil mayroong pumasok na masama. Ano ang laman ng iyong puso? Ano ang mga naipon mo na? Kailangan ba nating paghiwalayin na? Tingnan na kung ano ang mabuti o kung ano ang masama? Ang naipon mo ba ay sama ng loob? Ang naipon mo ba ay puot o inggit? Hindi po. Maganda ang mga ito. Tinuturuan po tayo ni Jesus na maging mapanuri. Tinuturuan po tayo ni Jesus na maging alerto sa kung ano ang nangyayari sa kaibuturan ng ating puso. Sa kahuli-hulihan, matatanto natin tama ang sinabi ng Panginoon. Kailangang sunugin, tanggalin, at puksain anuman ang masama. At kailangang itago o ipunin at payabungin pa ang mga mabubuting bagay na nariyan na sa ating puso. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, alagaan mo ang aming mga puso upang ikaw palagi ang manahan dito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends.